Bilyones ang halaga ng mga kontratang nakubra ng tatlong kumpanya ng pamilya De Leon sa Marikina. At sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, halos lahat ng mga proyekto nasa distrito ng mga Teodoro. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Noong nakaraang September 2025, tila ginulantang ng contractor couple na Curly at Sara Diskaya ang buong bansa. Matapos nilang pangalanan ang mga public official na anila ay tumatanggap o nanghihingi ng kickback. Isa sa mga pangalang nabanggit sa sworn affidavit ng tinaguriang flood control royalty, si Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro. Ayon sa naging testimonya ng mag-asawang Diskaya, pinapadaan umano ang anilay 18% commission sa isang Bell Construction. For example po, ito na lang, si Kong Marcelino Teodoro ng Marikina. Ang tagakuha naman po nito sa akin ay si Bell Construction. Kasi ang nangyari po nito, pina-mutual terminate po niya yung mga project na napanalunan ko dahil hindi po ako nagbigay. Kaya ang nangyari po nito, napilitan na lang po akong magbigay para i-award ulit sa panibagong bidding. Pero na-mutual terminate na po yung project. So ang nangyari po nito, mataas, siyempre, pero hindi 25%. 18% lang po. Ang akusasyon, agad na sinalag ni Congressman Teodoro. Ayon kay Teodoro, isa lang itong demolition job matapos niya umanong i-expose ang ilang discrepancy ng DPWH budget sa 2026 NEP. Bukod pa rito, sinabi rin ni Teodoro na hindi pa siya congressman sa mga panahong binanggit ng mga Diskaya dahil nagsilbi siyang alkalde ng Marikina City mula 2016 hanggang 2025. Ang kanyang asawa na si now Marikina City Mayor Maan Teodoro ang nagsilbing congresswoman ng kanilang distrito mula 2022. Ayon sa mga dokumento ng DPWH, ang Bell Construction ay pagmamay-ari ni Elmer De Leon, ang ama ng famous volleyball player na si Bea De Leon. Mula 2017 hanggang 2025, naka-corner ito ng 63 contracts sa Marikina City worth 3.2 billion pesos. Ayon sa datos, from 2017 to 2021, naglalaro lang sa 3 hanggang 7 kontrata ang nakukuha ng kumpanya sa lungsod. Sa loob ng mga taong ito, 2020, nakuha ng Bell Construction ang pinakamalaking bulto ng projects na aabot ang halaga sa 358 million pesos. Pero pagdating ng 2022, nagsimula ng umakyat ang bilang at presyo ng allocated projects na na-award sa kumpanya. 10 projects worth 426 million pesos ang nakuha ng Bell Construction sa 2022. Umakyat ito sa 15 projects worth 634 million pesos sa 2023 at pumalo sa 13 projects worth 824 million pesos noong 2024. Bumaba ito sa 4 projects worth 182.8 million pesos noong 2025 kasabay ng pagputok ng flood control corruption scandal. Sinuri namin ang mga nasabing kontrata. Out of 10 projects ng Bell Construction noong 2022, 7 lang ang matatagpuan sa distrito ng mga Teodoro. Pero pagdating ng 2023 hanggang 2025, lahat na ng kontrata nito sa 1st District of Marikina City mo lang makikita na pinamumunuan ni nooy Congresswoman Maan Teodoro. Isa sa mga project na hawak ng kumpanya ay ang Phase 3 ng multipurpose building na ito sa Barangay San Roque. March 26, 2025 pa dapat tapos ang proyekto pero nananatili sa 25.7% ang accomplishment status nito ayon sa DPWH Transparency site. Sa patuloy na pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, nadiskubre rin namin na hindi lang isa ang construction firm ng mga De Leon. Pare-pareho ng address ang construction firms na Bell Construction, Streamline Builders Corporation at LTDL Builders. Lahat matatagpuan sa 10 Lilac Street, Concepcion 2, Marikina City. Pagmamay-ari ni Lowell De Leon, anak ni Elmer De Leon, ang LTDL Builders. Sa isang post nito sa Instagram, tila kasama silang mag-ama ng mag-asawang Teodoro sa 2025 SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa rin si Lowell sa mga itinalaga ng DILG bilang temporary councilor sa lungsod ng Marikina noong April 2025 nang masuspinde sina nooy Mayor Marcy at iba pang city officials dahil din sa isang corruption investigation. Pagmamay-ari naman ng isang Rodolfo De Leon ng Streamline Builders. Sa kabuuan, aabot sa 150 contracts worth almost 4.5 billion pesos ang nakuha ng 3 kumpanya sa Marikina City sa loob ng 9 na taon. 107 sa mga proyektong ito o katumbas ng 3 billion pesos awarded sa 3 kumpanya
sa mga taon lang ng 2022 hanggang 2025. Kung titingnan pa ng mas malalim ang datos, hawak ng 3 kumpanya ang at least 1/3 ng buong awarded infra project sa buong lungsod ng Marikina kada taon mula 2023 hanggang 2025. Bagaman walang ebidensyang nagpapakita ng ilegalidad sa pag-award ng contracts, ipinapakita ng DPWH data na malaking bahagi ng infra project sa Marikina City ay awarded sa iisang pamilya lang. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mag-asawang Teodoro pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Sinusubukan din namin kunin ang panig ng pamilyang De Leon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.